Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Nine of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, marami ka nang natutunan sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. And andun yung tapang mo, yung courage mo na magsumikap, gawin yung best mo. You're putting some wall dun sa mga taong nararamdaman mong nasasaktan ka or you putting some guard. Ang mensahe ng card mo, may darating na celebration, reunion, reconciliation. You feel left out in the cold. Yung merong taong naiwan sa'yo na hindi man lang nagpaalam. Hindi man lang inisip ko ano yung mararamdaman mo. Some of you, nararamdaman mong nabibitin ka sa panggastos. And iniisip mo kung ano yung paraan para mapalago yung business, yung pagkakakitaan mo, yung trabaho mo. Or may tao ditong pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung pwede niyang gawin na way na may pakita sa'yo yung kanyang intention. Merong offer na darating. Some of you may mga desisyon kang kailangan na harapin. Gagawin mo ang lahat ng paraan para ipaglaban yung kaya mo. Hindi ka magpapatalo, pagkos sisikapin mo na makalagpas or ma-overcome yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Merong nag-end na situation sa buhay mo. You feel betrayed or backstabbed by someone. At binigyan mo yun ng period or end yung situation dahil napagod ka na. Andun yung mas lumalakas yung intuition mo. Day by day, some of you, you need to listen to your inner self, to your inner divine. Or pwedeng meron kang tinatago dito, ayaw mong ipaalam sa iba kung ano yung nararamdaman mo, at ikaw na lang yung umiiwas dahil mas mahalaga sa'yo na magkaroon pa rin ng katahimikan yung buhay mo. May mga gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo, and tinatry mong makaalis dun. Pero nahihirapan ka dahil nararamdaman mong nandun ka sa isang trap na sitwasyon. And malalaman mo rin kung paano ka makakaalis dyan sa sitwasyon na yan one day. Clarify natin ang Three of Cups. Eight of Pentacles and King of Cups. Itong tao na to, gagawin niya lahat ng paraan para maiparamdam, maipakita sa'yo yung totoong pagmamahal at attention niya na maibigay sa'yo or yung intention niya na maipakita sa'yo. Gusto niyang makipag-ayos, makipagkita. Some of you, meron ditong celebration na darating. Andun yung pagsusumikap mo pa rin para makuha kung ano yung gusto mo dahil mahal mo yung trabaho mo. Clarify natin ang King of Pentacles. The Hierophant and Six of Pentacles. Kung ano yung meron ka, sinishare mo. Kung kumikita ka or nagiging maganda, nagiging stable yung buhay mo,
sinishare mo din kung ano yung blessing na meron ka. And masaya ka dun eh. Isa yun sa talagang desire ng puso mo. Some of you, may tao dito na darating na gusto niyang tumulong, maibigay sa'yo yung makakaya niya. Kasi isa yun sa nagpapasaya sa puso niya. Clarify natin ng 7 of Wands. Some of you may connected dito sa marriage. Ace of Cups and Two of Swords. Nakita ko na may darating dito na pagmamahal, maaring ibibigay mo sa sarili mo or hindi mo inaasahan along the way, darating yung tao na para sa'yo. And itong tao na to, gagawin niya lahat ng makakaya niya para maiparamdam at maibigay sa'yo kung ano yung nararapat na offer or pagmamahal na kaya niya. Some of you, marami ka ng pagsubok na pinagdaanan at alam mo sa sarili mo na kailangan mo rin na bigyan ng atensyon ng pagmamahal yung sarili mo. Clarify natin the High Priestess. Judgment and the Hangman. May darating dito na kailangan mo pagdesisyonan ng maayos, ng maigi bago ka mag-move. And some of you, nahihirapan kang makapagdesisyon dahil meron kang tinatago dito or kailangan mong alam sa sarili mo kung ano yung sa tingin mo tama para sa'yo bago ka mag-desisyon or mag-umpisa or gumalaw. Clarify natin ang 5 of Pentacles, the Hermit and Strength. Nagbabalik tanaw ka pa rin sa mga nangyari sa buhay mo. Hindi mo makalimutan yun. Pero isa yun sa nagpatatag sa'yo. Marami kang pagsubok na hindi mo inaasang makakaalis ka dun. Pero nakaya mong ma-overcome yun. And kung ano man yung nararanasan mong hirap ngayon, kung nabibitin ka man sa panggastos, tatagan mo lang yung loob mo. One day, makakaya mo rin na maabot ko ano yung mga pangarap mo. Clarify natin ng 4 of Cups. 5 of Swords and the Star. May mga gusto ka nang kalimutan sa iyong isipan, sa iyong mga nangyari sa nakaraan. Ayaw mo nang isipin yun. Bagkus gusto mong harapin kung ano yung meron ngayon sa buhay mo. Kung ano yung darating, handa ka dun. Clarify natin ang 10 of Swords. King of Cups and the High Priestess. Itong tao na to, sobra kanyang mahal. Though, alam niya sa sarili niya na nagkaroon ng end yung situation. Pero, hindi kanya makalimutan. Nandun ka pa rin sa isipan niya. And, some of you, andun yung pagmamahal mo pa rin. Nag-end yung situation kasi kailangan. Meron kang nararamdaman dito. Very intuitive ka, but you keep it to yourself. Clarify natin ang 8 of Swords. Strength and 5 of Swords. Sobra kang matatag na. Napakatapang mong tao. Marami kang na-experience pero alam mo sa sarili mo na nalagpasan mo yun. May darating dito na pagbabago sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo na nahihirapan kang makawala. Unti-unti mong maiaalis yung sarili mo dun sa kung ano man yung gumugulo sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release
negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies and leave you to a higher place of peace and compassion. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo, kailangan mong tulungan yung sarili mo na makaalis doon at may mga matututunan ka na para mag-grow doon sa situation na yun at alamin mo kung paano mag-heal yung sarili mo, yung puso mo, yung mga sitwasyon. And andun naman ang Diyos Ama palagi sa tabi mo para gabayan ka, tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo. Kung naramdaman mong napakabigat, kailangan mong i-release yung sarili mo dun. At kung handa ka na, saka ka bumalik para ayusin kung ano yung dapat mong ayusin at kalimutan na yung mga hindi maganda nangyari sa buhay mo. Kasi kung andun ka pa rin sa pain na yon, hindi mo makalimutan yon, hindi ka makakabangon. Hindi ka makakapag-umpisa uli sa bagong chapter ng buhay mo kasi yung focus mo andun sa mga bagay na masakit pa. Gawin mo yung lahat ng paraan para maging masaya at maging iba naman yung buhay mo. Umikot yung buhay mo sa tama na gusto mo. Yung mundo mo na maging maayos. Ikaw din yung magdesisyon, ikaw din yung gagawa ng mga paraan para maging okay din yung buhay mo. Basta sikapin mo lang na gawin yung makakaya mo sa bawat dumarating sa buhay mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.